Alexa, mabuti naman buhay at ligtas ka. Halos iyakan ako ni Hale Anna sa unang beses na pagkikita namin, matapos ang halos kalahating taon. Salamat buhay ka. Hindi, salamat at buhay ka. Naiiyak ko ring pagyakap sa kanya ng mahigpit. Totoong natakot ako sa isiping may ginawa ng masama sa kanya si Isagani. The worst of all is if she gets gone. But thankfully, my husband didn't bring me down. Kumusta ka na? Sabay naming tanong sa isa't isa, at parang mga iwan na sinusuri ang kabuuan ng isa't isa. Pareho kaming nakahinga ng maluwag, nang makitang walang kahit anong galos o sugat ang natamo sa katawan. Si Hale Anna ang nag-aalaga kay Dostel, noong mga panahong lumalaki na nang lumala ang mga pagtatalo at away namin ni Brantley. Sa kanya ko madalas tinatago ang anak ko, na hindi nalalaman ng lalaking yun. Malaki rin ang pasasalamat ko pa naroon siya, dahil kung hindi ay malamang sa malamang, ay ilalayo sa akin ni Brantley si Dushel, at kung anong magawa niya sa inosenteng anak ko. Ikaw ang kumusta ha? Hindi ka naman ba nila sinaktan? Anong nangyari sa'yo? Puno pa rin ng pag-aalala kong tanong. Sunod-sunod siyang umiling-iling. Huwag ako ang intindihin mo, dahil ayos na ayos lang ang lagay ko. Wala silang ibang ginawa sakin, kundi ang ikulong doon. First time kong makapagpahingang ganun katagal, na hindi pinuproblema ang pagkain. Ang hayahay ko ron eh. Ikaw ba? Nasaan si Dushel? Ayos lang ba siya? Hindi naman siya sinaktan ng lalaking nang kidnap sa kanya, di ba? Muli na naman akong nakahinga ng maluwag sa sinabi niya, at agaran ding tumungo-tango. Nasa mabuti na kaming lagay ngayon. Hindi mo na kami kailangan ding alalahanin. Maraming salamat sa halos pagbubuwis mo ng buhay, para sagipin siya. Ganoon na lang ang pagpapakawalan niya ng maluwag na hininga, habang napapakapit sa kanyang dibdib. Salamat sa Diyos, kung ganun. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, at may pag-aatubili akong tiningnan. Narinig ko mula kay Ramil na asawa mo ang nakakatakot na lalaking yun, totoo ba yun? O niloloko lang ako nung Ramil na yun? Ano, maayos ba ang troto niya sa'yo? Hindi ka naman ba niya pinagmamalupitan? Sinsero akong napangiti, at hinawakan din ang kamay niya pabalik. Sa loob tayo mag-usap, sasabihin ko sa'yo lahat. I know Hale Anna is someone I can trust. Pareho kaming nagdildil ng asin sa ibang bansa, para lang mabuhay. Dahil isa rin siyang OFW, ay ganun na lang siya kung kawawain ng mga amo niya. Naging comfort zone namin ang isa't isa, at nasanay kami sa pagkukwentuhan ng aming karanasan, kung kaya't lumalim na rin ang mga alam namin sa isa't isa. Hindi rin ako nag-alinlangang ipaliwanag, at ikwento sa kanya ang mga nangyayari. Sa huli ay naliwanagan siya, at halos bamaha ng luha ang mga mata niya. Deserve mong itroto ng maayos Alexa. Sa sakit na pinagdaan mo sa Brantley na yun, deserve mong maging masaya. Tama. Pagsasang-ayon ni Freya, na siya ring nakikinig sa usapan naming dalawa. Deserve na deserve mo po ang isang Isagani Santiago. Hindi ko maiwasang mapatawa. Tumataba ang puso ko sa mga naririnig mula sa kanila. Ang akala ko nga talaga ay may mangyayari ng masama sa inyong mag-ina. Grabe, halos bang anggutin ako gabi-gabi, dahil sa iba't ibang mga senaryong pumapasok sa isipan ko. Pagkukwento pa niya, hindi ko matanggap na nakuha nila sakin si Dushel. Natatakot ako sa kung ano na lang ang magawa mo sakin sa oras na malaman mong hinayaan kung dukutin nila ang anak mo. Kahit pa sinasabi ni Ramil na nasa mabuti kayong pangangalaga, hindi pa rin ako maperme. Ang akala ko nga rin ay katapusan ko na, dahil kinulong nila ako ron. Sabi ko talaga, makikipagpasakitan ako makatakas lang. Mabuti na lang wala silang ginagawang masama sakin, hanggang sa dinala ako rito. Grabe talaga ang kabog ng dibdib ko. Natutuwa ako sa pagkukwento niya. Halo-halo ang mga emosyong gumuguhit sa isipan niya, at mararamdaman mo na iyon talaga ang mga nararamdaman niya, nung mga oras na yun, lalo na't sinasabayan niya ng pag-aksyon ng bawat salita niya, na maging si Freya ay nadadala sa pagkukwento niya. Pero alam niyo, sa tanang buhay ko, first time makapagpahinga ng katawan ko ng ganun katagal. Pakiramdam ko nga fully charged na ako, sobra-sobra pa. Pati si Ramil nagtataka sakin. Kasi yung bilangguan na pinaglagyan ko ron, marumi at puno ng mga alikabok, pero nagulat siya dahil pagpasok niya biglang common tab, dahil nilinis ko pati kasulok-sulukan yun.
Hamalakhak siya. Naantig ang tainga ko at agad na nakaisip ng tukso. Simula nang dumating ka, bukang bibig mo si Ramil ah. Di ba Frey? Napansin mo yun? Agad siyang sumang-ayon. Opo ate, sino ba yang Ramil na yan? Si Ramil, number 1 na tauhan ni Isagani, nang isi kong tugon. Sabi ng asawa ko, si Ramil daw palaging nagbibigay ng pagkain kay Hale Ana doon eh. Hala siya, maisyo ka Alexa, nahampas niya ako sa braso. Huwag kang ganyan ah, ano bang malay ko sa iba, yung lalaking yun lang naman talaga bumibisita sakin doon, para magbigay ng pagkain. Malamang siya lang makikilala ko. Nakakainis ngayon. Napakaluko-luko. Tinatawanan niya lang ako tuwing nagwawala ako. Bago nga pumunta rito, niloko pa niya ako na itatapon na raw ako sa bangin, kaya grabe ang kaba ko. Nung malapit na, sa kanya lang sinabi na ikaw ang pupuntahan namin. Isipin mo yun. Hindi may pinta ang mukha niya. Kulang na lang ay mag-isa ang kilay niya, dahil sa pagkakasalubong yun. Alam mo po ate Hale Ana, sa ganyan nagkatuluyan ang mga magulang ko. Hoy bata, kilabutan ka nga sa sinasabi mong yan. Nangilabot siya. Kapag ikaw ang nasa sitwasyon ko, baka isumpa mo pa yung lalaking yun. Ang sad isto ni Ramil, the more na natatakot ka, the more na matutuwa siya. Kung hindi ko lang alam na may hawak siyang armas, malamang binatukan at pinagsasampal ko na yon. Kahit na gusto kong seryosohin ang nararamdaman ni Hale Ana, ay hindi ko pa rin maiwasang mapatawa, dahil sa paraan ng mga pagtalak niya. Hindi nakakadagdag ang isiping kalog siya, na nalagay sa seryosong sitwasyon, kung kaya't nakakatuwang pakinggan ang mga baon niyang kwento. Halos hindi namin tatlo na malayan ang oras, sa halo-halong emosyong pagkukwentuhan ng aming mga karanasan. Kung hindi pa ako bawiin ni Isagani at Dushel, ay magdamagan kaming nasa ganoong posisyon. I'm happy that I get to form a little circle with people, who I know I should trust, leaving behind those who would only deceive me. To Raquel and Brantley, they must prefer their bullets well, because their lives are yet to be ruined. Are you so happy with your friends, that you're forgetting about me now? Bungad sa akin ni Isagani, pagkatungtong ko pa lang sa aming bagong kama. Hindi ko maiwasang matawa na nahiga sa ibabaw niya. Anong kartihan yan Isagani? What? Kasama mo sila simula umaga hanggang gabi. Your son and I need attention too. Hala siya, napadamdam ako. Araw-araw at gabi-gabi naman tayong magkasama sa kama. Arte. O sige, habaran na kita. Akma kong tatanggalin ang pangitaas niyang pijama, nang takpan niya iyon gamit ang dalawa niyang braso, nakaalabi akong tinitingnan. Oh bakit? Katawan ko lang gusto mo sakin eh, hindi ako. This is off limits tonight. Natatawa akong napaawang ng labi. Ang kapal. Ikaw na nga tong pagsisilbihan ngayong gabi, ikaw pa ang aayaw. Inismira niya ako, bago ipinikit ang kanyang mga mata. Stop disturbing me now. Inaantok na ako. Abot-abot ang tainga akong pigil na matawa sa kanya, habang hindi makapaniwala siyang pinapanood na magpanggap na humihilik. Dahil kabubukas lang namin itong bagong bedroom naming dalawa, minarapat lang na magpakasasa kami sa sarap ngayon. Pero mukha pa yatang naghahanap siya sa akin ng paglalambing, at panunuyo. Napailing-iling ako, at saka binaba aking tuon sa kanyang pangibabang katawan. Diretso kong hinubad ang pangibabang pijama niya, hanggang sa kadulo-duluhan ng kanyang talampakan, dahilan upang matira na lamang ang kanyang itim na boxer. Napamulagat siya ng mga mata, at bahagyang naibangon ang katawan niya. Hey, I told you my body is off limits tonight. Hindi mo naman ini-specify. Hinaranggan mo lang ay ang itaas mong katawan, hindi naman tong ibaba. Pinanengkitan niya ako ng mga mata. That's common sense. Mahina ang common sense ko. Put back my pants on. Too late. Alexa hey. Sinubukan niyang iangat ang ulo ko, pero kinagat ko ang tela ng kanyang boxer, kasabay ng pagyakap ko sa balakang niya upang hindi siya magtagumpay. What the? Napaigtad siya, hindi na napigilan ang pag-aakto at mabilis na sumilay ang kislap sa mga mata niya, pati pigil ng ngiti sa mga labi. My wife is so stubborn, I couldn't handle her, sumusukong aniya. Fine, then, do it. Para pa siyang napipilitan na pumayag sa gagawin ko.
Kumikislap ang kanyang mga mata, kung gaano niya ito kagusto. Tuluyan kong inalis ang mga nakaharang na pangbabang damit. Palaging siya nang siya lamang ang gumagawa sa akin, kaya bakit hindi ko rin gagawin sa kanya? Itinuturing ko na rin itong isang hakbang patungo sa maganda maayos, at payapa naming pagsasama bilang tunay na mag-asawa. Wala pa nga, nakasaludo agad, nakalolokong ngisi kong komento sa kanya, excited yan. May kinikilalang amo yan, ang kanyang tugon. Ewan ko sa'yo, ikaw nagtatampo, pero itong kasama mo di kaya. Yeah, how unfair. Natawa siya, marahang hinaplos ang isa kong pisngi gamit ang isa niyang palad. How adorable. You're like a hamster trying to eat a whole fried chicken. Napalabi ako, compliment ba yan? Depends on how you. Muli akong lamusong, that felt good, continue. Hanggang kalahati lamang ang kaya kong kainin na fried chicken, kaya naman ang kalahati ay itinira ko. Napupuno ng silakbo ng damdamin ang paraan namin ng paghalik sa isa't isa, parehong maingat subalit puno ng pananabik, parehong ayaw bumitaw. I'm very grateful that someone like Isagani loves me, and was willing to sacrifice to have me in his life. What else could I wish for? Kumpleto na rin kaming pamilya, at nasa iisang tahanan. Ang kulang na lang ay palayasin ng tuluyan ang mga anay. Hindi na ako makapaghintay. Kinaumagahan ay matitining na mga sigawan na ang mga bumungad sa akin. Kaya naman ang karga-karga kung si Dushel, ay agad na napayakap sa leeg ko ng mahigpit. Anong nangyayari dito? Umalangaw-ngaw ang galit, ngunit mababa kong boses sa paligid na kinatigil nila. Hindi ba't mahigpit kung pinag-uutos na bawal ang pag-aaway, at pagbubulyawan dito sa loob? Tinaliman ko ng mga masasamang titig sina Davina, Baby at Eza. Kaagad namang nagsipaglapit sa gilid ko sina Hale Ana at Freya. Lahat sila ay guti-guti ang mga buhok, at lukot-lukot ang mga uniforming suot. Alexa, bakit ganyan ang mga ugali ng tatlong babaeng yan? Tama ba namang pagtsismisan kayong mag-asawa mismo sa loob ng pamamahay ninyo? Kung ano-ano pang pinagsasabi. Pasensya na pero nakakainis kasi, ang sarap paghahambalusan ng mga mukha. Alam nito na may trauma sa mga malalakas na ingay si Dushel, kaya naman kahit mukha na siyang gigil na worry gustong bumulalas, ay hinihinaan at binababaan pa rin niya ang tono ng boses niya. Chismis. Sa tingin mo ba'y chismis lang yun? Ikaw na bagong solta rito, sisipsip ka pa talaga sa senyorita na yan. Palibasa wala kang alam. Yang babaeng lang naman na yan ay pinagsasabay ang dalawang lalaki, walang kahihiyan. Ang lakas pang umarte na akala mo kung sino rito sa loob, palibhasa pinapaboran niyang mga kalandian niya. Nagsama pa ng anak sa labas. Sumusobra ka ng walang hiya ka, akmang susugod si Hale Ana, dahil sa pagkapika ng agaran ko siyang mapigilan. Ang bastos kasi ng ugali. Buhatin mo si Dushel. Pinasa ko sa kanya ang anak ko. Ako ang sumugod kay Davina, upang malakas na ipatama ang aking palad sa kanyang pisngi. Umalangaw-ngaw ang tunog yun sa buong paligid, ramdam ko rin ang latik ng pagkakasample ko sa kanya. Napabaling sa kabilang gilid ang ulo niya, at nagugulat dong napahawak. Simula sa araw na to, wala ka ng trabaho. Wala kang matatanggap na anumang sahod o pera mula sa amin. Sisiguraduhin ko ring mahihirapan kang makahanap ng ibang trabaho, Davina. Nalukot ng husto ang mukha niya. Wala kang karapatan para gawin yan, Alexa. Muli na namang lamandes ang palad ko sa pisngi niya. Sinabi ng bawal na bawal ang sumigaw sa mansyong to, baplaks ka ba? Napakakapal talaga ng mukha mo. Isa ka lang namang malanding kaladkaring babae. Ano ka ba ngayon kung hindi dahil kay Sir Isagani? Ang matapang niyang mukha, ay bigla na lamang tumiklop, na bahira ng matinding takot. Napalingon agad ako sa aking likuran. Naroon na nga si Isagani na may blankong ekspresyon sa mukha. What a vulgar choice of words you got there, and it's still so early in the morning, lumapit siya sa akin na may hindi pang karaniwang ngiti sa labi. That's it, wife. Let me handle them in the future, okay? Automatiko akong napalunok sa malambing, ngunit kakakilabot na tono ng kanyang boses, at madilim na aura ng kanyang itsura. Okay? Napakamot ako sa aking ulo. Just don't be too harsh. Lumawak ang ngiti niyang yun. How can you be so kind?
Isagani face right now screams violence. Lalo pat halos kagigising lang din niya. Don't worry. Leave this matter to your husband, binalingan niya ang tatlong maid na natatakot na nakatingin sa kanya ngayon. All of you are dismissed. Wait for Ramil to call for you. Opo Sir Isagani. Nagmamadali at nag-uunahan sila sa pag-alis. Kung si Ramil ang susando kina Davina, there's no way Isagani will not be harsh. Well, it's not like I'm kind enough to stop him. I have already experienced miserable enough to even pity them. Showbiz happenings. Kumakailan lamang ay nag-trending ang one-on-one interview ng aktor na si Brantley Maxwell, kasama si Mami Vic, kung saan ibinahagi niya ang dahilan ng pagkawala sa showbiz industry, sa halos 3 taon. Aniya ay kapiling na niya ang bitiranang actress na si Alexa Sanchez, bilang isang couple na mayroong isang anak na lalaki. Matatandaan na pareho silang nawala sa loob ng 3 taon, kung kaya't ang mga fans ay muli na namang nabuhay ng aminin iyon ng aktor. Subalit, kumakalat ngayon ang iba't ibang kuha ng mga videos at pictures, ng bitiranang actress na si Alexa Sanchez, kasama ang naturang lalaki, na walang iba kundi ang full-time businessman and billionaire, Isagani Santiago, kung saan sila may intimation na naglalakad sa mall, kasama rin ang isang batang lalaki, na sabi pa ng iilan ay siyang anak nila Alexa Sanchez at Brantley Maxwell. Kaya pala siguro nagbubunganga na naman itong si Davina, ay dahil may napanood na naman siyang issue ko, napapailing kong saad, matapos panuurin sa YouTube ng aking cellphone, ang viral na balitang iyon, na naere lamang kagabi. Have you already scheduled an interview, with the one you're talking about? Tanong ni Isagani. Interview kay Mami Vic. Dawn na. Alam mo bang pinakonsela niya ang naunang nakaschedule ng interview para sa show niya, para lang isingit ako. Ganon niya ako kagusto. Well, that's good. At least hindi mo kailangang maghintay ng matagal. It's good that you speak your side earlier than later. Kaya nga, kasi feeling ko lalabas dyan nangangaliwa ako kapag tumagal-tagal pa. Yeah, and that man would play the victim card in the media. Here, open your mouth. Sinubo niya sa akin ang hiwa ng pancake, na agad ko ring kinain. Me too papa, ngumanga na agad si Dushel, nagpapasubo rin ng pancake, habang nasa kandungan niya. Here, brat chuchu, bani baby mo masyado si Dozzy. What? He's still a baby, though. Isn't that right son? You're a baby. Tumanggo-tango naman itong anak ko, natutuwa sa kanyang papa. Boss. Pare-pareho kaming napaintag, lalo na si Dushel, nang bigla-biglang pumasok si Ramil sa dining room, at nag-ingay. How rude Ramil. Istrikto at pagalit agad ni Isagani. Sinaman niya ng tingin ang lalaki. What are you so excited about? Tinatakot mo ang anak ko. Ay sorry, akala ko kasi ikaw lang ang nandito boss, puno ng paumanhin niya akong binalingan, napapakamot pa sa batok. Sorry Ma'am Alexa, sorry Dushel. Masyado akong nadala ng emosyon. Ngumiti ako. Bakit? May nangyari ba? Nasa akin na ang tunay na DNA result, pinakita niya ang isang envelope. Agad na nagliwanag ang mukha ko. Patingin. Amin na, pinalapit siya ni Isagani, at kapag kwanay natanggap ang papel. Mas nagliwanag pa ang mukha ko sa resulta. Nakakahinga ako ng maluwag na napatungga ng juice. I told you he's your son, pagmamalaki ko pa. Kahit na alam kong naniniwala naman siya. Ganon na lang din kaganda ang mukha niya, na humulik sa aking noo, thank you, I love you so much. Saka naman siya humalik din sa noo ni Dushel, na walang malay sa nangyayari, thank you son. Dali, tanungin niyo na bakit unmatched ang unang DNA result. May pananabik pa na pagsingit ni Ramil. Hindi pa namin natatanong, ay sinagot niya na kaagad. Boss, hindi ba sabi ko sa'yo, merong nagtatangka sa buhay ko. Pati yung sasakyan ko inaambush. Kailangan mo nang manggialam dahil sangkot dito si Brantley Maxwell. Ang labo ng agenda niya, dahil alam niyang nasa sa atin na ang bata, pero imbes na si Dushel ang itarget niyang makuha, ay ayaw niyang ipaalam ang pagkakakilanlan nito. Hindi ko alam anong klaseng trip meron ang lalaking yun, ako lang nang ako ang pinapatahimik. Pinilit kong i-proseso ang paliwanag ni Ramil. Napalunok ako. Brantley must have been powerful enough
To even change and fake the DNA result. Ano ba talagang pakay niya? Napabaling ako kay Isagani na siyang may madilim na mukha. No, that man has connections with Santiago. He's using our resources and powers against us. And the one lending him power, is none other than Raquel. Napakurap-kurap ako. Sa ganitong klase ng laro sa kapangyarihan, wala talaga akong kaalam-alam. Anong gagawin natin, boss? Go get your revenge. Ambush him back, but don't finish him just yet. Ilang oras matapos niyang sabihin yun, ay napabalita ang pagsabog ng kinikilalang sasakyan ni Brantley. Unfortunately, he's lucky enough to survive, and is reportedly in good enough condition for a fatal blow.